Kumain kang mabuti, anak. Marami akong pinaluto sa mga katulong natin. Salamat po. Siya nga pala, kamusta ang pag-aaral mo? Ayos lang naman pa. Maraming ginagawa pero kinakaya naman. Pag-igihan mong mabuti, anak. Mahalaga ang edukasyon. Yan ang yaman na hindi mawawala sa'yo. Opo. Nag-aaral akong mabuti kasi yun nga po ang sabi niyo sa akin ni Mama. Papa? Di ba nabanggit niyo sa akin noon na ipapamana niyo tong mansyon? Hindi po ba? Oo. Bakit mo natanong? Baka naman pwede ko nang makuha kaagad. Ganon din naman, di ba? Huwag na nating patagalin. Hindi pa pwede, anak. Ibibigay ko sa iyo itong mansyon pagdating ng tamang panahon. Lumayo ka! Halimaw! Aswang! Wag! Wag! Tama na! Bakit mo itong ginagawa? Pinagkatiwalaan kita. Isang mapagpalang araw, Miss Ligaya, at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Mia, hindi ko tunay na pangalan. Bago lamang ako sa pakikinig sa channel na ito, ngunit talagang napukaw na mga kwento dito ang aking atensyon. Kaya naman naisipan kong i-confess ang isang karanasang hindi ko malilimutan tungkol ito sa taong umampon sa mama ko. Nangyari ito noong dekada 70 sa isang probinsya sa Zamboanga. Ikukwento ko ito na parang ako si Lola na siyang nakaranas mismo nitong kwento ko. Ang mga pangalang babanggitin ko ay hindi rin totoo o sinadya ko pong palitan bilang proteksyon sa kanilang pagkakakilanlan. Noong panahon na yon, isang katiwala si Nanay Clara sa isang lumang mansyon sa Zamboanga. Matagal na siyang namamasukan doon. Halos buong buhay niya ay nilaan niya sa paglilingkod sa pamilyang nakatira sa mansyon. Ngunit nang mamatay ang kanyang among lalaki, naipamana ang mansyon sa anak-anakan nitong Dalagita na siyang nagpabago ng lahat. Ang mga dati niyang kasamahan mula noon, isa-isang nawala ang mga kasambahay sa mansyon. Walang bakas, walang paliwanag. Unti-unting nanahimik ang buong kabahayan at tila ba may lihim itong pilit na itinatago. Isabel! Gising ka na ba? Sandali lang. Ano yun, ate? Ang aga niyo naman kumatok. Isabel, ang papa mo, wala na siya. Natagpuan ang bangkay niya sa bandang Kakahuyan. Wala nang lamang loob. Pati yung puso wala na rin. Ano ho? Hindi totoo yan. Buhay pa si Papa. Nakasabay ko pa nga siyang kumain. Wala nang papa mo, Isabel. Nasa morgue ng katawan niya. Napakabuti niyang tao. Isang halimaw ang gumawa nun sa kanya. Walang puso. Pupuntahan ko po siya. Pwede bang pakitawagan si Mama? Alam niya na, Iha. Papunta na rin siya sa morgue. Bilisan mo nang kumilos at sasamahan kita. Mabilis na kumilos si Isabel para makapunta kami sa morgue. Mabigat ang bawat hakbang ng Dalagita. Hindi siya matigil sa pag-iyak hanggang sa makarating sa morgue kung saan nandoon ang bangkay ng kanyang amain. Papa! Papa! Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ni Mama?
Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng nandito para makiramay sa amin sa pagkawala ni Papa. Ang hirap namang magsalita, pero para kay Papa kakayanin ko. Si Papa Hener, hindi ko siya tunay na ama, pero tinuring niya akong parang anak niya. Lahat ng kailangan ko binigay niya sa akin. Siya ang isa sa pinakamabait at mapagmahal na taong nakilala ko. Napakasakit mawala ng ama, pero alam kong nasa mabuting lagay na si Papa. Ngayong wala na siya, bit-bit ko ang mga aral at pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Paalam. Mahal na mahal ka namin, Papa. Umugong ang malakas na iyakan sa paligid matapos ang eulogy ni Isabel sa kanyang amain. Lumapit ang isang lalaki para tuluyang isara ang kabaong nito. Papa! Patawad! Sorry! Hener, paalam at patawad. Nakayakap si Isabel sa saradong kabaong ni Hener habang humahagulgol ng pagkalakas-lakas. Hener, mahal na mahal kita, asawa ko. Gabayan mo kaming dalawa ni Isabel. Hahanapin namin kung sino man ang gumawa sa'yo nito. Nang matapos ang libing noon ni Hener, mabigat ang paligid nang makauwi kami sa mansyon. Wala na si Hener, kaya ang anak ko nang si Isabel ang mamamahala rito sa mansyon. Gusto ko, susundin niyo ang lahat ng utos niya. Naiintindihan niyo ba? Sabay-sabay kaming sumagot ng mga kasama ko noong mga sandaling yun. Pagkatapos, dumiretso na ako sa silid namin para mamahinga. Gabi na noong lumabas ako para ipaghanda ng hapunan ang mag-ina. Tahimik at mabigat ang paligid. Isabel, handa ng hapunan. Sige ho, susunod na lang ako. Sige, at tatawagin ko lang ang mama mo sa kwarto nila ni Sir Hener. Hindi na sumagot pa sa akin si Isabel. Dumiretso na lamang ako sa kwarto ni Nympha at Hener. Kumatok ako tsaka tinawag ang pangalan ni Nympha. Ngunit walang sumagot sa akin. Ma'am Nympha, kakain na po ng hapunan. Ma'am Nympha, nandiyan ka ba? Pumasok ako sa loob ng kwarto para tignan ang amo kong babae. Naglakad-lakad ako sa loob at napahinto ako nang makita ang picture frame ni Sir Hener na agad kong hinawakan. Kung nasan ka man, sana hindi ka na nahihirapan dyan. Hindi natapos ang sasabihin ko noon dahil sa naramdam kong pagsulpot ng kung sino man sa likuran ko.
Anong ginagawa mo rito, Ate Clara? Mabilis kong nilapag ang picture frame ni Sir Hiner para harapin si Isabela. Seryosong seryoso siyang nakatingin sa akin. Anong ginagawa niyo rito? Tinignan ko lang kung nandito pa yung mama mo. Kakaalis lang ni mama. Bakit? Hawak mo ang picture frame ni Papa. Hindi. Nahawakan ko lang. Isa-isa ko kasing tinitignan yung mga larawan niyo rito sa kwarto. Tara na sa dining room at baka lumamig ng pagkain. Nauna na akong lumabas kay Isabel. May kung anong lamig sa paligid habang naglalakad kami papunta sa kusina. Agad ko siyang pinaghandaan nang makarating na kami doon. Ayan, nagluto ako ng mainit na sabaw. Salamat, Ate Clara. Kung nandito lang sana si Sir Hiner, sabay sana kayong kumakain. Kaya nga ho, hindi ko akalain na mangyayari kay Papa yun. Ang sakit-sakit talaga nang nangyari sa kanya. Ate, hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Lumapit na ako papunta sa likuran ni Isabel para aluin siya. Hindi siya tunay na anak ni Hiner pero nakita ko kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Kayanin mo, Isabel. Alam kong masakit ang pagkawala ni Sir Hiner. Opo, kakayanin ko naman. Lalo na't ako na ang namamahala dito sa mansyon. Sino ba kasi ang hayop na gumawa nung kay Sir Hiner? Ang hinala naman ni Mama. Baka inaswang si Papa. Kaya ang gagawin namin ni Mama, hahanapin namin yung may gawa nun kay Papa. Hinala nyo? Oo, ate. Yan ang iniisip namin ni Mama. Paano kasi ang lalangan ng ginawa kay Papa? Nakakatakot naman kung ganun nga. Akala ko pa naman tahimik sa lugar na to. Yun pala may kababalaghan ding nagaganap. Ay, hindi talaga natin masasabi ang mangyayari, hindi ba, Ate Clara? Tumango ako sa sinabi ni Isabel, Miss Ligaya. May lungkot ang boses niya, pero iba ang nakikita ko sa mga mata niya noon. O siya, kumain ka na dyan para maibsan na ang gutom mo. May gagawin pa ako sa labas. Salamat po, Ate Clara. Sige, ma'am. Lumabas na ako sa kusina para tignan kung may mga gagawin pa ba ako nung mga oras na yon. Madilim na ang paligid. Ang lamig ng simoy ng hangin ay dumadampi sa aking balat. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog noon dahil sa sobrang pagod ko sa mga gawain. Sa sumunod na araw, nawala ang isang katulong namin na si Gina. Gina! Gina! Gina, gumising ka na! Kailangan mo ng diligan ng mga halaman sa hardin. Nagpatuloy ako sa pagkatok ng mga oras na yon. Pero wala talagang sumagot sa akin. Kaya naman napagdesisyonan ko ng magtanong sa iba pang kasambahay. Pero lahat sila, iisa lang ang sagot. Hindi raw nila alam kung nasaan nagpunta si Gina. Lumipas ang mga araw at hindi na bumalik si Gina sa mansyon. Iniisip naming umalis lang ito nang walang paalam. Samantalang bumalik din naman si Ma'am Nympha na may dalang bagong katulong. Si Lita, isang dalagita na maputla ang balat at naglalabasan ang mga ugat sa mukha. Ito nga pala si Lita, bagong katulong natin. Clara, ilibot mo siya rito sa mansyon para maging pamilyar siya. Sige, ma'am. Nilibot ko na sa mansyon ang bago naming katulong. Ako lang ang halos nagsasalita ng mga oras na yon.
Tahimik lang siyang tumatango sa lahat ng sinasabi ko noon. Nang matapos ay bumalik na kami sa sala kung nasaan ang mag-ina. Kumusta naman ang paglibot mo sa bagong katulong, Clara? Ayos naman na, Ma'am Nympha. Nilibot ko na rin si Lita, saka nasabi ko na rin yung mga dapat sundin dito. Ate Clara, pwede bang paghandaan mo muna kami ni Mama ng makakain? Nakapaghanda na kami ni na Agnes kanina para sa tanghalian. Tara sa kusina para makakain na kayong mag-ina. Rita, dumiretso ka na muna sa kwarto mo at mamaya kakausapin kita. Tumango lamang si Lita kay Ma'am Nympha. Sumunod silang dalawa sa akin papunta sa kusina. Kakaiba ang bigat ng paligid habang kaharap ko sila ng mga sandaling yun. Tahimik ko lamang na inaayos ang mga platong pagkakainan nilang dalawa. Salamat, Ate Clara. Walang anuman, Ma'am. Lalabas na muna ako para tingnan kung may mga gagawin pa. Tumango lamang sa akin ang mag-ina. Lumabas na ako noon para tignan kung may mga gagawin pa noong araw na yon. Maghapong nasa mansyon si Ma'am Nympha pero kinagabihan, umalis din kaagad siya. Naging mabigat ang paligid magmula nung mamatay si Hiner. At magsimulang mamuno si Isabel sa amin na mga kasama ko. Akala ko noon si Gina lang yung aalis sa mansyon. Pero sumunod naman si Mang Fredo, ang family driver sa mansyon. Ano? Umalis na rin si Mang Fredo? Bakit daw? Opo, umalis siya kaninang umaga. Hindi nga namin alam ang dahilan. Basta pagkagising ko kaninang umaga, wala na siya. Ay, magpapahatid pa naman sana ako. Paano yan? Wala na tayong driver. Ay, wag ho kayo mag-alala. Meron namang ipapasok si Mama na bagong driver. Ay, ganun ba? Ay, mabuti naman. Opo, Ate Clara. Buti na lang talaga. Maraming kakilala si Mama kaya hindi tayo mahihirapan na palitan yung mga umaalis. Nakapagtataka lang. Isa-isa silang umaalis. Ano kayang dahilan nila? Ay, kaya nga ho eh. Maayos naman ang pasahod tapos bigla na lang silang umaalis. Siguro ganun talaga ang buhay, Ate Clara. Kahit anong kabutihan ang gawin, meron pa rin aalis. Sana lang walang nangyaring masama sa kanila. Sana nga ho. Bumalik na ako sa loob noon para sa mga gawain. Nung araw din na yon, dumating si Ma'am Nympha. Dala ang bagong driver. Bulag ang isang mata nito at may kasama din siyang isang batang lalaki na maputla ang balat at bitak ang labi. Pero matalim ang tinging binibigay sa akin. Siya nga pala si Mang Carlito. Siya ang magiging bagong driver natin. Tahimik lang si Mang Carlito habang nakatayo sa tabi ni Ma'am Nympha. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero may kung ano bang kakaiba sa tingin ng matandang lalaki. Para bang may itinatago din siyang lihim. Mang Carlito, pumunta na muna kayo ni Miko sa kwarto para makapagpahinga na muna kayo. Clara, halika muna sa kwarto ko. Tulungan mo kong ayusin ang mga gamit ko. Sige, Ma'am. Naglakad na kami papunta sa kwarto nila Hiner. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang mula sa takong na suot niya ang naririnig namin. Nakarating na kami sa harapan ng kwarto at agad ko sang pinagbuksan ng pinto. Dumampi agad sa balat ko ang malamig na hangin ng pagbukas ng pintuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang asawa ko. Parang kailan lang, madalas ko siyang kasama rito sa kwartong to. Pasensya na, Ma'am. Alam kong masakit ang pinagdaraanan ninyo. Masakit talaga.
kapag nilisan tayo ng taong mahal natin. Ayusin na nga lang natin ang mga gamit ko at baka mag-iyakan pa tayong dalawa. Mabuti pa nga, Ma. Isang maluwag na ngiti na lamang yung binigay ko sa kanya. Labis ang pagtataka ko noong mga panahong yon, Miss Ligaya. Dahil hindi ko man lang nakitang nagluksa ng malala si Ma'am Nympha. Si Isabel lang ang bukod tanging umiyak nung burol ng kanyang papa. Tahimik naming inayos ni Ma'am Nympha ang mga gamit niya. Mabilis lang din kaming natapos sa ginawa namin noon. May iuutos pa ba kayo, Ma'am? Wala na. Magpahinga ka na muna. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman, Ma'am. Bababa na ho ako. Lumabas na ako sa kwarto noon saka dumiretso sa silid ko. Nakasalubong ko pa si Lita na nakatingin sa akin. Nagpahinga na muna ako at nagising ng bandang 6:00 ng gabi. Paglabas ko ng kwarto ay nandoon na si Isabel noong mga oras na yon. Nasa kusina silang dalawa ni Ma'am Nympha habang masayang nag-uusap. Ate Clara, nandyan pala kayo. Halika, tulungan mo kaming hiwain tong karneng dala ni Mama. Lumapit ako sa kanilang dalawa, Miss Ligaya. Hindi ko maiwasang tignan ang karne noon. Sobrang pula. Mukhang sariwang-sariwa tong karne ah. Anong luto ba ang gusto nyo? Sige, adobohin na lang natin to. Lalo na tuloy ako nagutom. O siya, ako na muna bahala dito sa kusina. Sige, sarapan mo ha. Sariwang-sariwa pa naman ang karning yan. Kasi malusog ang pinagkuhanan. Nahirapan pa nga katayin kasi lumalaban talaga siya. Lumaban? Sino? Anong sino ka dyan? Siyempre yung baboy. Ito naman. Lanlamig ang batok ko sa sinabi niya. Pero nagawa ko pa rin tumango kay Ma'am Nympha noon, Miss Ligaya. Tahimik akong nagpatuloy sa pagluluto ng adobo. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kapula ang karne. Para bang masyadong sariwa. Bakit kaya ganun ang itsura ng karne? Parang kakaiba. Ay, hayaan na nga. Nagpatuloy na lang ako sa pagluluto. Nang matapos ko, tinawag ko na ang mag-ina para makakain na sila. Salamat, Ate Clara. Sobrang bango naman ang niluto mo. Mas lalo tuloy kaming ginanahan ni Mama na kumain. Tawagin mo na rin yung ibang kasambahay para makasabay na kayo sa amin. Ay, hindi na po, Ma'am. Nakakahiya naman. Ganun ba? O sige, sabihan mo na lang sila na kumuha na lang ng ulam sa kusina. Sige po, Ma'am. Lumabas ako ng kusina para puntahan ng iba ko pang kasama. Una kong pinuntahan si Lita sa kanyang kwarto. Pagkabukas niya ng pintuan, agad akong napaurong. Sumalubong sa akin ang amoy na hindi ko maipaliwanag. Mabaho, mabigat. Parang may nabubulok. Ang baho naman. Pinilit kong huwag ipahalata. Mabilis kong sinabi ang pakay ko bago pa tuluyang masuka. Kain na raw tayo. Kumuha ka na lang ng ulam sa kusina.
Tumango lamang sa akin si Lita noon, Miss Ligaya. Tinawag ko na rin ang iba pang kasambahay. Huli kong pinuntahan si Mang Carlito. Matapos kong sabihin ang lahat, ay saka ako dumiretso sa kusina para kumain na rin. Nasabihan mo na ba sila? Oo, ma'am. Susunod na lang daw sila. Kuha na rin ako ng ulam. Sige ate, kain ka mabuti. Ngumiti pa sa akin noon si Isabel. Hindi ko alam pero para akong kinakabahan ng mga sandaling yun. Umalis ako sa kusina, papunta sa kwarto para doon kumain ng hapunan. Ang sarap naman ng karning ito. Takam na takam ako noon habang kumakain. Yun ang unang beses kong makatikim ng ganong klaseng karne. Miss Ligaya, malasa, malambot at kakaiba ang linamnam. Parang may kung anong adiksyon na dala ang bawat subo. Kaya hindi ko na iwasang mapakain ng marami noon. Maaga kaming natulog pero nagising kami sa gitna ng sigawan at kalabugan sa labas. Nagkakagulo sa mansyon. Diyos ko, anong oras na ba? Dali-dali akong lumabas sa kwarto upang tignan kung ano ba ang nangyari. Anong nangyayari? May aswang? Ano? Nasaan? Halos mabingi ako noon dahil sa matinis na sigaw ng babae. Doon ko nakita ang paglabas ng figura mula sa kwarto ng isang kasambahay. Yung aswang! Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa buong mansyon. Nagkagulong ibang kasambahay dahil sa nangyari. Ano nangyayari? Bakit nagkakagulo kayo? Iha! May aswang! Nandun sa labas! Ha? Saan naman ate? Ma'am, meron talaga. Kanina pa may kumakalabog tsaka kumakaluskos. Tapos may babae pang sumisigaw. Ganun ba? Baka naman pusa lang yun ate. Ay, akala ko naman kung ano yung pinagkakaguluhan nyo. Nagising patuloy kami ni mama. Pasensya naman. Bumalik na kayo sa pagtulog. Wala kayong kailangang alalahanin. Malinaw sa isip ko noon na inaswang kami, Miss Ligaya. Pero ang nakapagtataka, tila ba wala lang ang lahat kay Ma'am Nympha at sa anak niyang si Isabela. Wala man lang kaba, wala man lang gulat. Parang sanay na sila. Pero kaming mga kasambahay, takot na takot ng mga sandaling yun. Bakit ganun? Parang hindi man lang sila kinabahan. Ay, makatulog na nga. Hindi agad ako nakatulog. Ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa mansyon. Kumalat ang tsismis tungkol sa pagsugod ng aswang sa mansyon. Pero hindi yun pinansin nila Ma'am Nympha at Isabel. Sa halip, nagkaroon pa ng salo-salo nung araw na yun. Maraming bisita ang dumalo sa mansyon, kaya naging abala kaming lahat. Ayos na ba ang lahat? Opo ma'am, naayos na namin nila Agnes at Ana yung mga dapat ayusin. Bakit bigla yata yung pagkakaroon ng salo-salo? Mga kaibigan ko kasi yung mga yon. Naisipan nilang bumisita rito sa atin. Tapos yung iba naman, mga kaibigan din ng asawa ko. O siya, dito na ako. Umalis na si Ma'am Nympha sa kusina at pinagpatuloy na namin ang pagluluto.
Nang matapos ay tsaka namin inayos ang lahat. Isa-isa nang nagdatingan. Mga politiko at negosyante ang dumalo noon sa pagsasalo-salo. Masaya ang araw na yon. Lahat ay abala dahil sa mga gawain. Pero ang kasiyahang yon ay naputol ng biglang. Ay, Diyos ko po! Anong gagawin natin? Nagsusuka siya ng dugo. Pati atay! Tinawag ni Ma'am Nympha ang mga bagong bodyguard niya at hindi ko alam kung para saan pa ba yun. Agad nilang nilinis ang dugong isinuka ng bisita at nang matapos ay saka nila ito nilabas sa mansyon. Pagpasensyahan nyo na. Mukhang masama lang ang pakiramdam ng isang yun. Baka may problema yun sa kalusugan, kaya naisuka pa pati yung sariling atay. Mas lalo akong binalot ng pagtataka noon dahil parang wala lang kay Ma'am Nympha ang nangyari sa bisita niya. Hindi ko na natiis pa kaya naman lumapit na ako kay Isabel para magtanong. Isabel, bakit parang wala lang sa mama mo ang nangyari? Anong parang wala lang, Ate Clara? Nagsuka kasi ng dugo sa kaatay yung bisita. Siguro dapat pauwiin ang mga bisita dahil sa nangyari. Ate, pwede ba wag nga kayong makialam? Alam naman ni Mama kung anong gagawin. Tsaka nakita mo naman, di ba? Dinala na sa ospital yung lalaki. Napalunok ako nang tumalim ang tingin niya sa akin at mag-iba ang tono ng boses niya. Pakiramdam ko, nagtaasan ang balahibo sa bato ko nung mga sandaling yun. Pero ang matalim niyang mata ay napalitan ng tuwa at ngumiti rin siya ng malapad sa akin. Ate Clara, wag na ho kayo mag-alala. Naipadala na rin naman ni Mama sa ospital si Kuya Martin. Magiging ayos din ang pakiramdam niya. Mabuti pa ho mag-enjoy na lang tayo. Isang maliit na pagtango na lang ang isinagot ko sa kanya. Bumalik ako kung nasaan yung mga bisita. Ganun pa rin ang ganap nila. Para bang walang nangyaring kaguluhan. Gabi na nang matapos ang salo-salo sa mansyon noon. Isa-isa nang umalis ang mga bisita, pero may isang pamilyang naiwan noon sa mansyon. Pakiayos naman ang tutulugan nila Sonia at ng mga anak niya. Sige, Ma'am. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Wala naman na. Magpahinga na rin kayo kapag natapos na kayo sa mga gawain. Okay, Ma'am. Pinagtulungan naming dalawa ni Lita ang pag-aayos ng tutulugan ng mag-iina. Tahimik lamang na nakatingin sa akin yung Sonia at mga anak niya. Napalunok ako sa kaba dahil sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Kaya naman, binilisan ko ang pag-aayos. Lumabas ako sa kwarto na mabilis ang tibok ng puso. Papunta na ako sa kusina noon nang mapahinto ako sa paglalakad. Sabi po ni Ate Agnes, dapat daw tayo na lang ang namatay kaysa si Papa. Ano sabi mo? Kitang-kita ko ang marahas na pag-iling ni Agnes kay Ma'am Nympha at Isabel. Ma, sinungaling siya. Sinabi niya talaga yun. Sabi niya pa nga ang kapal daw ng mukha kong mamahala rito. Hindi naman daw ako anak ni Papa. Muling itinanggi ni Agnes ang sinasabi ni Isabel sa kanya. Pero mahigpit na hinawakan ni Ma'am Nympha ang braso niya bago sa hawakan sa buhok. Halos mapatingala pa ang dalaga sa ginawa sa kanya. Natakot ako noon kaya dali-dali akong bumalik sa kwarto. Kinabukasan, wala na si Agnes sa mansyon. Isabel, nakita mo ba si Ate Agnes mo?
Pinaalis ho ni Mama. Ha? Eh bakit daw? Ay, paano ho kung ano-anong sinabi tungkol sa amin? Sabi niya pa nga, sana kami na lang ang mamatay. Ano? Bakit naman niya sasabihin yun? Hindi nga rin namin alam. Grabe talaga, hindi ko akalain na ganun pala yung sasabihin niya tungkol sa amin. Grabe naman si Agnes kung ganun nga. Oo, nasa na pala sina Sonia? Nakauwi na ho sila. Sinabay na nila Mama. Ay nako, nakakahiya talaga si Ate Agnes. Narinig pa naman nila Ate Sonia yung pinagkakalat niya. Nag-agahan ka na ba? Iniba ko nilang yung usapan, pero mabigat na yung pakiramdam ko noong mga sandaling yun. Oo ate, nagluto kanina sina Ate Lita. Sayang ate, naubos na namin ni Mama kaya hindi na namin kayo nabigyan. Ay, ayos lang iha. Nagpaalam na rin ako sa kanya, pero mabigat na yung pakiramdam ko noon. Umalis si Isabel nung araw na yun. Magmula noon, naging maingat na ako sa bawat galaw ko. Dahil sa takot na mawalan din ako ng trabaho. Lumipas ang mga araw at isa-isa ring nawala ang mga kasamahan ko. Lahat ay napalitan. Mula sa kasambahay, driver, hardinero at iba pa. Yun na nga rin yung simula ng pagpasok ni Ana bilang kasambahay sa mansyon. Nasa palengke ako noon nang lumapit siya sa akin. Oh, bakit? May kailangan ka ba? Balita ko, nag-aalisan daw ang mga kasambahay ninyo sa mansyon. Baka naman pwedeng makapasok. Kailangan ko lang kasi talaga ng trabaho eh. Bigla kasing nawala ng kita si tatay. Hindi ko kasi alam kung tatanggap pa sila. Ang maganda siguro ikaw na lang ang personal na pumunta para makausap mo si Isabel. Nasa klase pa siya. Mamayang hapon pa ang uwi niya. Punta ka na lang mamaya sa mansyon, ha? Sige ate, maraming salamat po. Mukhang may tao. Pwede bang tingnan niyo muna? Ako na, ma'am. Lumabas ako para tignan kung sino ang nag-doorbell noon sa mansyon. At bumulaga sa akin si Ana. Oh, Ana, ikaw pala yan. Halika, pasok ka. Nandyan na po ba si Isabel? Ay, oo. Kararating lang niya. Halika sa loob para masabi mo sa kanya ang pakay mo. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Ano ang mga kaya mong gawin? Marunong ako maglaba, maglinis tsaka magluto. Sige, tanggap ka na. Pero pinagbabawal dito ang sobrang madaldal, ah. Ayaw kasi ni Mama ng ganun dito sa mansyon. Kung anong makita rito o masaksihan, hindi dapat malaman ng kung sino sa labas. Naiintindihan mo ba? Makakaasa kayo sa akin. Sige, pasok ka na rin agad kinabukasan. Tuluyan ang namasukan si Ana sa mansyon, Miss Ligaya. Siya ang madalas kong kausap noon sa mansyon. Umaga noon, nasa sala ako habang naglilinis. Nang biglang lumapit sa akin si Ana. Bakas ang takot sa mukha niya noon. Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Ate Helen ho, natagpo ang patay doon sa may bandang bukid. Butas ang tiyan niya, tapos wala na rin ang puso niya. Pati ang sanggol sa sinapupunan niya ay hindi rin nakaligtas. Diyos ko po! Nasaan na si Helen sa kang anak niya? Nasa morgue na ho kanina pang madaling araw. Sina Kuya Nestor ang nakakita ng katawan niya. Pero yung sanggol ho, nawawala. Ay, Diyos ko po! Naway makuha ni Helen at ang anak niya ang hustisya. Sana nga. Nag-uusap kami noon ni Ana nang biglang dumating si Isabel na kakababalang mula sa kwarto niya.
Bihis na bihis din siya nung araw na yon. Halatang may pupuntahan. Ma'am Isabel, nandiyan ka na pala. Kamusta naman sa paaralan? Ayos naman. Mukhang ang lalim ng pinag-uusapan niyo ah. Naalala mo ba si Helen? Yung buntis na naglalako rito ng kakanin sa atin. Ha? Bakit? Ano ang nangyari? Patay na. Ano nangyari sa kanya? Natagpuan siyang butas ang tiyan at wala na yung puso niya. Pati yung sanggol sa sinapupunan niya hindi na rin pinalagpas. Sino naman ang may gawa nun sa kanya? Mabait naman po siya at wala naman siyang kaaway, hindi po ba? Wala, iha. Mabuting tao yun si Helen. Ayon sa mga chismis sa labas, mukhang aswang ang nakadali kay Helen at sa anak niya. Hindi naman kasi magagawa yun ng normal na tao. Nakakatakot naman ho. Sana mahuli na yung aswang na yun. Mukhang yun din yung pumatay kay Papa. Sana nga, iha, para hindi naman dagdagan pa ang magiging biktima niya. Ipagdadasal ko ho sila. Mabuti pa nga, iha. Oh, saan ka pala pupunta? Mukhang bihis na bihis ka. Sa mga classmate ko, ate. May gagawin kasi kaming project. Ayos ka na ba? Isang maluwag na ngiti ang binigay ni Isabel sa akin bago niya sagutin ang tanong ko. Masakit pa rin po sa akin pero hindi naman pwede na magkukulong lang ako. Lalo na't may mga responsibilidad din ako. Sige, iha, mag-iingat ka. Thanks, Ate Clara. Umalis na si Isabel noon at ako naman ay dumiretso na sa kusina para ayusin ang mga pinamili ko. Naging usap-usapan sa baryo ang tungkol sa pagkamatay ni Helen at ng sanggol niya. Kinagabihan noon, sinubukan ng mga tao na hanapin ang aswang na sumalakay kay Helen at sa anak niya. Pero hindi nila ito nakita, kaya mas natakot yung mga tao sa amin noon. Tahimik ang mga sumunod na araw sa amin. Pero isang kagimbal-gimbal na balita naman yung kumalat sa lugar namin. Isang bata ang natagpo ang patay at wala na ang puso nito. Galing ako sa palengke noon nang makita yung mga taong nagkakagulo. Halos masuka ako nang makita yung bangkay ni Junjun. Punit ang tiyan nito hanggang sa dibdib. Wala nang laman loob, pero ang puso ay nandun pa. Pero durog na ito na para bang pinisil ng isang halimaw. Pagka-uwi ay agad akong dumiretso sa lababo para magsuka. Ate Clara, ayos ka lang ba? Yung anak ni Norman, si Junjun, ay patay na. Anong sabi mo? Natagpuan yung katawan niya sa may sapa. Wala na yung laman loob. Ay tapos yung puso niya nandun pa pero durog na. Diyos ko, si Junjun. Mukhang aswang na naman ang gumawa nun. Nung una si Ate Helen tsaka yung anak niya. Tapos sumunod si Junjun naman. Paano kaya nagagawa ng aswang yon? Ang sabi ng matatanda, mukhang inuuna raw ang puso para hindi na makapagsalita pa ang mga biktima. Kapareho nang nangyari kay Yenner. Tinukot din ang puso niya. Hindi kaya iisa lang ang pumatay sa kanila? Ano? Pare-pareho kasi sila ng pagkamatay. Lahat walang puso kapag natatagpuan. Ate, may tao. Napatigil kami sa pagkukwentuhan ni Ana dahil sa biglaang pagdating ni Isabel. Magandang araw. Mukhang maaga ata ang kwentuhan niyo ni Ate Clara. Kinuwento ni Ana kay Isabel ang tungkol sa nangyari kay Junjun. Pero binalot kami ng pagtataka noon ni Ana nang mapansin yung reaksyon ni Isabel nung mga oras na yon. Parang hindi man lang siya natakot sa sinabi sa kanya, Miss Ligaya. Kapareho yun ang pagkamatay ni Sir Henner. Bakit parang hindi ka man lang natakot? Hindi no. Ano ka ba? Natatakot din ako. Akala ko hindi. Siyempre natakot ako. Hindi lang talaga ako nakapag-react kaagad. Dito na pala ako. Magkikita pa kasi kami ng mga kaklase ko. Mag-iingat ka, Iha.
Huwag ka ring magpapagabi dahil may aswang na gumagala pagsapit ng dilim. Sige ho, ate. Pagkaalis ni Isabel ay nagkatinginan kaming dalawa ni Ana. Alam ko sa mga sandaling yun, may kutob na kami pareho. Buong araw noon, nakatuon yung oras ko sa pagtatrabaho sa mansyon. Akala ko noon, Miss Ligaya, hanggang kay Junjun lang ang mabibiktima ng aswang. Pero hindi. Sunod na namatay, si Father Ronan na. Habang nasa gitna ng pagmimisa, ay biglang natuyuan ng dugo sa gitna ng simbahan. Alas 7 ng gabi yun nang dumalo ako sa misa. Nasa gitna si Father Ronan habang nagsisermon sa mga tao nang bigla itong natumba. Nagkagulo yung mga tao nung gabing yun. Hindi natuloy yung misa dahil sa biglaang pagkamatay ni Father Ronan. Umuwi ako noon, nadama yung kaba sa dibdib. Oh, Ate Clara, tapos na ba yung misa? Parang ang bilis mo naman atang makabalik. Si Father Ronan. Anong nangyari, ate? Patay na siya. Bigla siyang nawala ng dugo sa gitna ng pagmimisa. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Kalat na sa labas yung nangyari kay Father. Ay Diyos ko po, ano bang nangyayari? Sunod-sunod na mga nabibiktima ng aswang. Sa tingin mo ba, may connection lahat ng pagkamatay ng mga biktima? Nung una si Sir Henner, walang laman loob at puso. Sumunod si Ate Helen sa ang anak niya. Tapos si Junjun. At ang huli si Father Ronan. Maaari ho. Nakakatakot naman. Itatanong ko kay Isabel kung nahanap niya na ba yung aswang. Yun kasi ang sabi niya sa akin. Hahanapin nila ni Ma'am Nympha ang gumawa no kay Sir Henner. Mabuti pa nga, ate. Nakakatakot na yung mga nangyayari. Hindi talaga tumitigil yung aswang na yon. Baka sa susunod, mas dumami pa ang mga biktima niya. O nila. Tumango lamang ako kay Ana. Ang dami ko nang naiisip noon, Miss Ligaya. Pero ang hindi ko alam kung saan at paano ako magsisimula. Bandang hapon, sabay umuwi si Isabel at Ma'am Nympha. May dala na namang karne ang ginang na agad niyang niluto para sa hapunan namin. Ayan, nagluto ako ng kaldereta para sa ating lahat. Kumain kayong mabuti, ha? Damihan niyo po yung kanin, ha? Masarap yung luto ni Mama. Nako, tama talaga ang desisyon ko mamasukan bilang katulong sa inyo. Ang sasarap ng pagkain. Sabay-sabay kaming nagtawanan dahil sa sinabi ni Ana noon. Ma'am Nympha, Ano yun, Clara? itatanong ko lang sana kung nahanap niyo na ba yung aswang na sumalakay noon kay Sir Henner. Nako, hindi pa rin namin nahahanap yung umaswang sa asawa ko. Bakit? May problema ba? Sunod-sunod na kasi yung nabibiktima ng aswang. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Pinapahanap ko na sa mga tauhan ko ang aswang na yon. Pinanghawakan ko ang sinabi ni Ma'am Nympha sa akin noon. Nahahanapin niya ang aswang. Masaya ang naging pagsasalo-salo naming lahat sa kusina. Tila ba nakalimutan namin ang kakaibang nangyari nung araw na yon. Sa pagsapit ng gabi, unti-unting bumalik ang katahimikan na may dalang panlalamig. Nasa kwarto ako noon nang marinig ang isang napakalakas na alulong ng aso. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ang lakas ng alulong Parang ang lapit lang. Bakit may tilaok ng manok? Alas 12 na ng gabi Bumangon ako mula sa kama at sumilip sa bintana. Madilim sa labas kaya halos hindi ko maaninag kung ano ba yung nasa labas. Tumayo ako para tignan yung mabuti.
Ganun na lang yung gulat ko nang lumabas ang isang figura ng lalaki na nagmula sa isang bintana sa mansyon. Ano yun? Diyos ko! Sa takot, nagdesisyon akong lumabas sa kwarto. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Mabigat ang bawat yabag noon, Miss Ligaya. Napatigil ako nang makasalubong si Isabel. Ate Clara, bakit kising pa ho kayo? Gabing-gabi na. Dapat natutulog na kayo kapag ganitong oras. Isabel, may lumabas mula sa bintana. Baka pinasok na tayo ng aswang. Ay, Ate Clara, baka naman sobrang pagod ka lang. Matulog na ho kayo. Saka tulog na ho yung ibang trabahador dito. Ikaw na lang yung gising. Pero kasi, sunod-sunod yung mga nabibiktima. Baka, ate, nandito tayo sa loob ng mansyon. Ligtas tayo dito, okay? Bumalik na kayo sa kwarto nyo at baka tanghaliin kayo ng gising kinabukasan. Sige, iha. Siguro nga. Mabigat ang pakiramdam ko noon nang bumalik ako sa kwarto. Ni hindi agad ako nakatulog dahil sa nararamdaman ko noong mga oras na yon. Nagsunod-sunod ang pambibiktima ng aswang noon, Miss Ligaya. Kaya mas lalong nagkagulo ang taong bayan. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na ring nawala si Ana sa mansyon na parang bula. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang araw na hindi ko na siya nakikita, maski ang anino niya. Umalis na ho si Ate Ana. Ang sabi ni Mama sa akin, hindi na raw kinaya ang trabaho. Ano? Maayos naman siya rito ah. Hindi naman mabigat ang trabaho dahil marami namang kasambahay. Ayun nga ho. Bakit kaya sila umaalis? Maayos naman ang pamamalakad ko rito, di po ba? Maayos, iha. Ano kayang nangyari kay Ana? Bakit naman bigla na lang siyang umalis? Mapuntahan na nga lang siya sa bahay nila. Bakit niyo naman ho siya pupuntahan? Titingnan ko lang ang kalagayan niya. Mabuti na lang talaga malapit lang siya rito. Sige ho. Pakikumusta mo na lang siya para sa akin. Lumabas ako noon para puntahan si Ana sa kanilang bahay. Pero laking gulat ko nang malamang wala sa doon. Umuwi ako noon na labis ang pag-aalala. Pagbalik ko sa mansyon, agad kong ibinalita kay Isabel ang nalaman ko. Tila ba wala sang pakialam kahit hindi ko na nakita si Ana. Ayokong maghinala, Miss Ligaya. Pero unti-unting nabubuo yon. Nang mapansin ko yung kakaibang amoy sa mansyon tuwing hating gabi, sobrang lansa at parang amoy na bulok na daga o karne. Isinantabi ko yon pero sa sumunod na araw, isang residente ang nagreklamo sa akin. Mabaho raw sa mansyon. Nangangalingasaw daw yung amoy tuwing nasa labas sila. Sa mga pagkakataong yun, tuluyan na akong nanghinala. Magmula sa tila walang pakialam ang mag-ina sa mga nangyayari, hanggang sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kasambahay. Hindi ko pinahalata ang hinala ko sa kanilang dalawa. Sa halip, kinuha ko pa ang tiwala ng mag-ina. Hindi ko pinakita na nag-iipon ako ng ebidensya para malaman ang totoo. Naging malapit si Isabel sa akin noong mga panahong yun. Kumusta naman ang pag-aaral mo, iha? Maayos naman ho. Pinagbubutihan ko para matuwa si Mama sa akin. Ay, napakahusay mo, iha. Ikaw na ang namamahala sa mansyon tapos nag-aaral ka pa. Salamat, Ate Clara. Mabuti ka pa palaging nasa tabi ko. Ay, si Mama kasi palagi na lang umaalis. Busy lang talaga ang mama mo. Kaya pagpasensyahan mo na siya. Ngumiti lang siya sa akin noon. Kinagabihan noon, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin at ako na lamang ang gising. Naglalakad ako pabalik sa silid ko nang mapadaan sa kwarto ni Hiner. Ramdam ko ang pait sa aking puso. Kaya naman naisipan kong pumasok. Hiner, sana mali ang hinala ko.
Gagawin ko ang lahat, makuha lang ang hustisya para sa pagkamatay mo. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ni Mama at Papa, Ate Clara? Ano yun? Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Bakit galing ka sa loob? May tinignan lang ako sa loob. May nakalimutan kasi ako. Sigurado ka ba? Bakit parang kabado ka? Hindi. Nagulat lang ako sa bigla mong pagsulpot. Tiningnan ko ng mabuti yung kwarto. Baka kasi may kalat pa. Alam mo naman yung mama mo masyadong strikta pagdating sa mga gawaing bahay. O ikaw, bakit gising ka pa? Maaga pa ang klase mo. May aayusin lang ako. Sige, pagkatapos mo dyan matulog ka ng maaga ha? Para hindi ka tanghaliin bukas. Tumango lamang siya sa akin. Nauna na akong umalis, pero ang totoo, nagmasid pa ako noon. Nakita kong bumaba si Isabel sa isang pasilyo, pero hindi ko na siya nasundan pa noon dahil nagmamasid din siya sa paligid. Ingat na ingat ako sa bawat galaw ko noon. At habang lumilipas ang araw, mas nararamdaman ko ang kakaibang pakiramdam sa mansyon. Napansin ko rin na parang naging malansa at masangsang ang ibang paligid sa mansyon. Parang nabubulok na karne. Parang natuto yung dahon. Isang araw, naisipan kong lumabas na muna para pumunta sa kabilang purok, kung saan nakatira yung isa kong kapatid. Bandang hapon, nagpasa akong bumalik na. Isang tricycle lamang yung pagitan mula doon papunta sa mansyon. Naglalakad ako noon papunta sa paradahan nang makita ko yung isang hindi inaasahan. Si Ana. Sobrang payat niya at puno ng pilat ang katawan niya. Ana? Ay, Diyos kong bata ka. Saan ka ba galing, ha? Hindi siya nagsalita. Sa halip, tumalikod siya sa akin at mabilis na umalis. Ana! Sandali! Sinundan ko si Ana, Miss Ligaya. Sa isang masukal na gubat sa pumasok. Pero hindi ko na siya naabutan pa. Ana! Ana! Sinubukan ko siyang tawagin noon pero bigo ako. Tanging huni na lamang ng ibon at pagaspas ng hangin ang naririnig ko. Nakailang tawag pa ako pero hindi talaga siya lumabas noon, Miss Ligaya. Sa huli, napag-isipan ko ng umuwi dahil baka abutan pa ako ng dilim sa daanan. Nag-aagaw na ang langit at araw nang makauwi ako sa mansyon. Kakaibang lamig ang sumalubong sa akin sa pagpasok ko noon. Magandang gabi. Clara, saan ka nang galing? Sa kapatid ko, ma'am. Kamusta naman, ate? Sabayan mo na lamang kami kumain ng anak ko. May dala akong karne. Ipapaluto ko lang siya kay Lita para magsalo-salo tayo. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Mukhang napagod ka kasi. Ipapatawag na lang kita kapag kakain na. Salamat, ma'am. Isang maliit na ngiti lamang ang binigay nila sa akin. Pero nanlamig yung batok ko nang mapansing naging kulay dilaw ang mata ng mag-ina. Mabilis akong tumalikod noon, papunta sa kwarto. Ay, Diyos ko po. Bakit ganun ang kulay ng mga mata nila? Pinilit kong pigilan ang kaba ko. Halos isang oras akong nasa loob ng kwarto para mamahinga. Ate Clara, kakain na tayo. Pinapatawag ka na ni Mama. Eto na. Lumabas agad ako noon, Miss Ligaya. Sabay kaming pumunta ni Isabel sa kusina.
Pagkarating doon ay tumambad sa akin si Ma'am Nympha at ang mga kasambahay na dinala niya noong nagsialisan ang mga dati kong kasama. Tara na, Clara. Saluhan mo kami. Masarap itong niluto ni Lita. Isang maliit na ngiti lang yung sinagot ko kay Ma'am Nympha noon. Sinabayan ko silang kumain nung gabing yun. Pakiramdam ko para akong nasa gitna nun. Kakaiba kasi yung tingin nila sa akin. Nagustuhan mo ba, Ate Clara? Oo. Pilit akong ngumiti habang umunguya. Pero habang tumatagal, parang sumisikip ang dibdib ko. May kung anong alat na may kapaitang hindi ko maipaliwanag sa karne. Saan nyo nabili yung karne, ma'am? Sekreto namin ni Mama yan, Ate Clara. Basta, huwag mong alalahanin. Importante, busog ka. Busog tayong lahat. Nang matapos kumain, ako na yung nagpresentang maghugas ng mga pinagkainan. Pagkatapos ko sa gawain, agad akong dumiretso sa kwarto ko. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako dahil sa lamig ng paligid. Anong oras na pa? Bumangon ako noon saka pinalagutok ang mga buto ko. Ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Maingat akong lumabas ng kwarto. Bit-bit ang maliit kong flashlight. Pumunta ako sa kusina. Tapos, dahan-dahan kong binuksan ang pintong sa tingin ko'y matagal nang hindi pinupuntahan. Ang pintuang papunta sa likod ng mansyon. Ano to? May hagdang pababa. Mababang basement. Makinis ang mga baitang. Pero may amoy na mapanghi. Parang bulok na karne at basang kahoy. Dahan-dahan akong bumaba. Sumilip ako sa maliit na siwang. Ganun na lamang ang gulat ko nang makitang unti-unting nabali ang leeg ni Isabel. Hindi maaari. Tila ba napako ang mga paa ko noon, Miss Ligaya. Pinanood ko kung paanong dahan-dahang tumagilid ang ulo niya. Parang manika. Wala siyang ungol, wala siyang sigaw. Para siyang kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Tumakbo, pero hindi ko magawa. Ang mas nakakatakot, nang tuluyan ng mabali ang kanyang leeg at nang tumingin siya diretso sa akin. Doon na ako mas lalong kinilabutan. Malinaw sa akin na hindi tao si Isabel. Isa siyang aswang. Kulay dilaw ang mga mata niya. Limaw! Mga limaw! Napaatras ako noon. Unti-unti akong umakyat sa baitang sa kabila ng panginginig ng aking tuhod. Halos takbuhin ko na yung espasyo papunta sa kwarto ko. Mabilis ko yung sinara. Sinigurado ko pang nasara kong mabuti ang lahat. Hindi ako makapaniwala na halimaw ang amo ko. Panigurado, hindi ako agad makakaalis dito. Si Ana, kailangan ko siya mahanap. Siya lang ang makakasagot ng lahat. Hindi ako nakatulog agad dahil sa labis na takot. Kinabukasan, isang balita ang umugong. Isang magsasaka ang natagpo ang patay at wala na ang puso nito. Nagdesisyon akong umalis noon sa mansyon para puntahan si Ana. Siya lang ang naisip kong makakasagot sa lahat ng katanungan ko noong mga panahong yun.
Isabel, iha, magpapaalam lang sana ako. Kailangan ko kasing umuwi sa amin dahil pinapatawag ako ng nanay ko. Sige ho. Mag-iingat kayo, Ate Clara. Balik kayo kaagad, ha? Salamat, iha. Nagmamadali akong umalis nung araw na yon. Nagdala na rin ako ng bag na may ilang damit at gamit. Pagkarating sa kabilang purok, agad kong hinanap kung nasaan si Ana. Bumalik ako sa kakahuyan kung saan ko sa nakita. Naglalakad-lakad ako hanggang sa isang bata ang nakita kong naglalaro sa may bandang ilog. Kilala mo ba si Ana? Napahinto ang bata sa paglalaro. Maya-maya unti-unti siyang tumango sa akin. Nagulat ako sa paraan ng pagkakalarawan niya. Nakakatakot daw ang itsura ni Ana. Itinuro niya sa akin ang isang daanan at sinabi niya na sa nag-iisang kubo doon nakatira si Ana. Salamat, iho. Tinahak ko na ang daan papunta sa tirahan ni Ana. Dumaan ako sa masukal na gubat noon. Ang haba na ng nilakad ko. Nakarating ako sa isang maliit na kubo na sobrang layo sa mga tao. Ana! Ana, alam kong nandyan ka! Walang sumagot sa akin, kaya naman nagpatuloy ako sa pagkatok. Hanggang sa dumating si Ana na may dalang gulay. Ana! Ano ang ginagawa niyo rito? Ana, pakiusap, harapin mo ko. May gusto kong malaman at alam kong ikaw ang makakasagot sa lahat ng katanungan na nasa utak ko. Tara ho sa loob. Pumasok ako sa loob ng kanyang kubo. Kaunti lang ang mga gamit. Isang lumang mesa, sira-sirang upuan, at banig na nakalatag sa sahig. Nagtungo siya sa kusina at pagbalik ay may dala na siyang isang basong tubig na agad niyang inabot sa akin. Uhaw na uhaw ako noon, kaya't agad ko itong nilagok. Pasensya na po kung tubig lang ang naihain ko. Ay, salamat, Ana. Gusto ko lang itanong kung bakit ka biglang nawala sa mansyon. Hindi po ako basta umalis, Ate Clara. Tumakas po ako. Ang mansyon na yun, pugad yun ng mga demonyo. Sa sinabi pa lang ni Ana noon ay nakumpirma ko na ang lahat. Pero nagtanong pa rin ako sa kanya. Ano? Pugad ng demonyo? Paano mo nasabi? Ate Clara, aswang po ang mga kasama natin doon. Nahuli ko si Ate Lita. Kumakain siya ng hilaw na karne. May nakasabit pang kuko ng tao. Tapos si Mang Carlito at yung apo niya, tuwing gabi, nababali ang mga leeg nila. Nakita ko yun mismo. Hindi po sila tao. Pati si Isabel at Ma'am Nimpa ho. Narinig ko na may pinag-uusapan sila at yun yung tungkol sa pagkamatay ni Sir Henner. Pagkamatay ni Henner? Anong nalaman mo? Narinig ko. Ang sabi ni Ma'am Nimpa, mabuti raw na ginawa agad ni Ma'am Isabel ang plano nila. Tapos kinain ni Ma'am Isabel ang puso ni Sir Henner. Diyos ko po, Henner. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala parang hindi sila nagluluksa sa pagkawala ni Henner. Kaya pala parang ang bilis ng mga pangyayari. Mga hayop sila. Oo ate, mga halimaw o mga nasa mansyon na yun. Tayong dalawa lang ang tao at ang alam ko, gagawin din tayong pagkain kapag dumating ang panahon.
Paano ka pala nakatakas? Saka ang dami mo sugat sa katawan. Muntik ho ako maging biktima. Nakita ko yung isang kasambahay, si Ate Melba, pero kakaiba na ang anyo niya. Ang balat niya ay parang tuyo at ang mga kuko niya ay mahaba na at matulis. Hinabol niya ako. Nakarating kami sa kakahuyan, pero biglang nagdilim ang paligid. Hindi ko na alam ang nangyari. Pagmulat ko, nandito na ako sa kubo. Kung ganun, may tumulong sa'yo. Sino siya? Si Lolo Larry ho, isang albularyo sa lugar na to. Siya ho ang nagligtas sa akin. Nasaan siya ngayon? Nasa bundok ho, nag-iensayo ng dasal. Dasal na makakapatay sa aswang. Sinabi ko po ang lahat sa kanya. Hindi ako makapaniwala pero ramdam ko noon pa man may mali sa kanila. Simula nang dumating sila, isa-isang nawawala ang mga kasambahay. Tapos nakita ko na rin ang tunay nilang anyo tulad ng sinabi mo. Nasaksihan ko rin nabali ang leeg ni Isabel. Pati ang kulay ng mata niya, kulay dilaw. Ate, may sinabi si Lolo Larry. Ang may mga dilaw na mata, hindi daw ordinaryong aswang. Baka raw galing sila sa lumang tribo ng mga aswang. Hayop sila. Wala silang mga puso. Ang kakapal na mukha nila. Kaya pala parang normal lang sa kanila ang lahat. Gusto ko silang gantihan. Gusto kong gawin sa kanila ang ginawa nila kay Henner. Ate Clara, bakit ganyan ang reaksyon mo? Alam kong masakit ang pagkamatay ni Sir Renner, pero parang may kakaiba sa reaksyon mo. Dahil si Henner ang lalaking minahal ko, Ana. Siya ang kaisa-isang minahal ko ng buong puso. Kaisa-isang mahal? Si Sir Renner ho ba ang tinutukoy niyo? Oo, Iha. Matagal na akong may nararamdaman kay Henner. Pwede niyo ho bang ikwento sa akin ang tungkol doon? Hindi lang ako makapaniwala na may nararamdaman kayo kay Sir Renner. Magkakilala na kami ni Henner magmula pa ng mga bata kami. Dati kasing namamasukan ng nanay ko sa kanila at doon kami nagsimulang magkakilala. Naging magkaibigan kami ni Henner sa kabila ng agwat namin sa buhay. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ako naman ang namasukan sa pamilya nila Henner at doon nagsimula ang lihim naming pag-iibigan. Pero sobrang layo ng agwat naming dalawa, Ana. Hindi kami nagkatuluyan dahil nga magkaibang estado namin. Sino hong pumutol ng ugnayan ninyong dalawa? Ang mga magulang ni Henner. Ipakakasal kasi sana siya noon ng anak din ng negosyanteng kakilala ng pamilya nila. Ang kaso, hindi rin naman natuloy. Ano pa hong nangyari? Ayun, tuloy pa rin naman ang pamamasukan ko sa kanila. Naging magkaibigan kami ni Henner, Iha. Kagaya ko, hindi rin siya nakapag-asawa. Pero dumating si Nympha sa buhay niya, kasama si Isabel. Tanggap niya ang dalawa at alam kong mahal na mahal niya ang mag-inang yon. Kaya ang sakit para sa akin na sila ang dahilan kung bakit namatay ang lalaking mahal ko. Ano na hong balak ninyo, Ate Clara? Delikado ang magiging buhay ninyo sa mansyon kung babalik pa kayo. Hindi ako nakasagot kay Ana noon, Miss Ligaya. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko noon. Delikado ang buhay ko sa mansyon. Pero alam kong delikado din yung buhay ko sa labas. Baka umuwi na muna ako sa mansyon. Panigurado, makakahalata sila kung bigla ako mawawala. Saka alam kong malaki ang tiwala nila sa akin. Paano? Kinuha ko ang loob nila. Pinakita kong katiwa-tiwala ako lalo na kay Isabel. Basta ate, mag-iingat ka. Demonyo ang mga kasama mo. Mawala silang kaluluwa. Meron pala tayong bisita. Lo, nandiyan na ho pala kayo. Tumayo si Ana para magmano sa matandang lalaki. Agad naman itong nilapag ang mga gamit na dala. Sino itong bisita natin? Lo, siya nga po pala si Ate Clara. Siya naman si Lolo Larry. Nandito ako para alamin yung tungkol sa mag-ina. Nandito ako para talagang kumpirmahin kung anong klaseng nilalang sila. Aswang ang mag-inang yon. Kalat na kalat dito sa purok ang tungkol sa nangyayari sa baryo ninyo. Matagal na ako nagmamasid at
Iba talaga ang hinala ko sa mag-inang yon. Tahimik naman noon sa lugar ninyo pero nung dumating sila, nagbago ang lahat. Tama, hindi ba? Oo, nagsimula yun nung namatay si Jenner. Nagsunod-sunod na ang pambibiktima nila. Gusto ko matapos ng kasamaan nila. Hindi pwedeng magpatuloy pa sila. Hindi pwedeng may isa pang buhay na naman ang mawala. Malakas ang mag-inang yon. Sila yung mga uri ng aswang na kakaiba. Kulay dilaw ang mga mata nila ayon kay Ana. Anong kailangan gawin para matalo sila? Inaaral ko ang dasal na maaaring makatalo sa kanila. Pati na yung mga sandatang gagamitin ko sa oras na labanan sila. Kung ganon, kailangan nating maghandang lahat. Hindi ko ipapahalata sa kanila na may alam ako. Babalik ka pa ba sa mansyong yon? Delikado ang gagawin mo. Hindi ko magagawang pabayaan ang mansyon na pagmamay-ari ng taong mahal ko. Hindi ako makapapayag na tuluyan nilang gawing pugad yon. Hayop sila. Pinatay nila si Jenner. Kung ganon, bibigyan kita ng proteksyon laban sa kanila. May dinukot sa kanyang bulsa. Inabot niya sa akin ang isang kwintas na may pangil ng hayop. Isa yung agimat na hinaluan ng dasal. Pansamantala kanyang bibigyan ng proteksyon laban sa mag-ina at sa iba pang aswang na nandoon sa mansyon na tinutuluyan mo. Bibigyan din kita ng buntot pagi. Iyan ang isabit mo sa pintuan. Takot ang mga aswang sa ganyan. Sige, salamat. Sa susunod na linggo, sa kabilugan ng buwan, pupunta ako sa mansyon. Magpapanggap akong bisita mo. Kailangan natin silang mapaniwala. Sasama ho ako. Hindi na, Ana. Dito ka na lang muna sa kubo. Sige, paniniwalain ko silang kakampi pa rin ako. Hapon na nang makauwi ako sa mansyon. Ramdam ko ang kilabot, pero pinilit ko ang sarili ko na gawing normal pa rin ang lahat. Ate Clara, kumusta ho ang pag-uwi niyo sa inyo? Ayos lang naman. Aakyat na muna ako sa kwarto ko para magpahinga. Bababa na lang ako mamaya. Sige ate. Nagpahinga na muna ako noon, pero ang totoo, inilagay ko na ang buntot ng pagi sa likod ng pintuan ng aking silid. Kailangan nang matapos ang kasamaan nila. Delikado ang buhay ko noon sa mansyon Miss Ligaya. Pero nilakasan ko yung aking loob. Kinuha ko yung tiwala nila lahat. Wala silang kamalay-malay sa bala ko. Hanggang sa dumating na ang kabilugan ng buwan. Hindi ko alam kung gaano ko katagal inantay ang pagkakataong yun. Tulad ng sinabi ni Lolo Larry, bumisita siya sa mansyon para magpanggap na kamag-anak ko. Salamat sa pagpapaunlak sa akin. Nako, walang anuman po. Pasok ko kayo sa loob. Kayo pala ang lolo ni Ate Clara. Ay, ikaw si Isabel, hindi ba? Ikinagagalak kitang makilala. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Paano itong si Ate Clara mo? Bukang bibig ka noong nakaraang bumisita siya sa bahay. Kinuwento niya sa akin kung gaano ka kabuting bata. Saka kung gaano ka kasipag. Ikaw ang namamahala sa mansyong ito, hindi ba? Sa'yo ito pinamana ng stepfather mo. Ay, opo. Ako nga ang namamahala. Pasensya ka na iha kung naikwento pa kita kay Lolo Larry. Sobra lang kasi ako natutuwa sa iyo. Ay, si Ate Clara talaga. Tara na po sa kusina. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain kina Ate Lita. Pasimple kaming nagkatinginan ni Lolo Larry noon. Balak naming unti-unting lasunin ang ibang aswang bago puntiryahin ang mag-ina. Nasa kusina kami noon at masayang nasasalo-salo nang dumating si Ma'am Nympha.
Meron pala tayong bisita. Ma, nandyan ka na pala. Kain ho tayo. Nagluto si Lolo Larry. Mukhang mabango nga. Sige nga, sasabay ako sa inyo. Umupo si Ma'am Nympha sa tabi ng anak niya. Pasimple kaming nagkatinginan noon ni Lolo. Kain kang mabuti, ma'am. Nabigyan ko na rin si Nalita sa kayong iba pang mga kasama natin. Salamat. Clara, ano nga pala ang sadya ng lolo mo rito? Napadaan lang siya rito. Aalis din siya mamaya. Kung gusto mo, dito na rin siya matulog. Madilim na rin sa daanan. Delikado na kung aalis pa siya. Naku, hindi na. Kailangan ko rin kasi makauwi sa amin. Tumango na lamang si Ma'am Nympha sa sinabi ni Lolo Larry. Nagpatuloy kami sa pagkain ng mga sandaling yun. Ramdam na ramdam ko ang galit sa puso ko habang nakatingin sa mag-ina. Nang matapos sa pagsasalo-salo, saka umalis si Lolo Larry. Pero ang totoo nun ay nandoon lang siya sa kwarto ko. Panigurado ng hihina na sila, iha. Bakit hindi na lang natin nilason pati yung mag-ina? Masyado silang malakas. Hindi kakayanin ang simpleng lason ng mag-inang yon. Ano nang gagawin natin? Akong bahala sa kanila, iha. Mahirap silang talunin dahil malakas silang uri ng mga aswang. Pero gagawin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang masayang ang pinagpaguran ko. Kailangan nang matapos ang kasamaan nila. Baka mas lalo pa silang magkalat. Salamat. Sana lang matapos na talaga. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, kung kailan lumabas na yung kabilugan ng buwan, saka ako lumabas ng kwarto. Maingat ang bawat galaw ko, Miss Ligaya. Inisa-isa kong tignan ang mga silid kung nasaan si Nalita at ang iba pang mga kasama. At yun na lamang ang tuwa ko nang makitang isa-isa silang nanghihina. Sa wakas. Una kong pinuntahan ang kwarto ng mag-ina, pero wala sila doon. Kaya naisipan kong puntahan sila sa bodegang yun. Madilim ang daanan kaya naman gumamit ako ng maliit na flashlight. Pagdating doon, amoy na amoy ko kaagad ang mabaho at masangsang na amoy na nagmumula sa bodegang yun. Halos mahigit ko na yung aking paghinga dahil sa matinding kaba sa dibdib ko. Sumilip ako sa maliit na butas at pinakinggan ang pag-uusap nila sa kwartong yun. Ang baho. Anong nangyari kina Lita at Mang Carlito? Pati na sa iba pang kasambahay. Bakit tila nanghihina sila? Hindi ko rin alam, ma. Akala ko po ay natutulog lang sila. Pero kanina nakita ko si Ate Lita na parang hirap na hirap huminga. Walang hiya ka! Gulat na gulat ako noon nang biglang sampalin ni Ma'am Nympha ang anak niya. Halos matumba pa si Isabel dahil sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya. Ikaw ang nagpapasok sa hayop na yun dito. Panigurado, ang matandang lalaking yun ang dahilan kung bakit nangihina ang mga kasambahay at ang iba pang mga nagtatrabaho dito. Hindi sila pwedeng mamatay. Kailangan pa natin sila. Anak, kailangan pa nilang makabiktima at makakuha ng mas palulusog na puso para magising ang hari ng tribo natin. Mga hayop. Nakuyong-kuyong kamay ko dala ng matinding galit. Dumating si Lolo Larry, dala ang mga gagamitin namin upang matalo ang mag-ina. Kumusta, Lo? Ano nang nangyari? Patay na sila. Wala nang kakampi ang mag-inang yan. Handa ka na ba, Clara? Kailangan matapos na ang lahat bago pa sila magkalat. Mabuti pa, puntahan mo yung Clara at patayin na. Tapos isunod mo yung matandang yun. Hanapin mo siya.
Malakas na sinipa ni Lolo Larry ang pintuan ng lumang bodega. Kumalabog yun na parang isang putok. Napasinghap sa gulat ang mag-ina sa loob. At nang tuluyang bumukas ang pinto, halos mapaluhod ako sa pagkasuklam sa aking nasaksihan. Sa loob ay may nakasabit na mga tuyong katawan. Mga balat na waring hinimay mula sa laman. Nakabitin sa kawit na parang karne sa palengke. May mga bungong nakasalansan sa gilid at mga garapong may lamang loob na nakalutang sa maitim na likido. Ang sahig ay kumikislap sa malagkit na dugo. Nilibot ko pa ang tingin. At yun na lamang yung gulat ko nang makita ang katawan ng mga dati kong kasamahan. Nakasuot pa sila ng mga uniforme. Wakwak ang mga tiyan at dibdib nito. Gina! Agnes! Mga demonyo kayo! Anong? Sinasabi ko na nga ba at kayo ang dahilan kung bakit nanghina si Nalita? Isabel, anak, tumakas na tayo! Mabilis ang naging pagkilos ng mag-ina. Sa sobrang lakas nila ay agad silang nakalabas ng bodega. Di ko akalain may pintuan pa doon, Miss Ligaya. Mabilis silang lumabas pero mabilis din namin silang nahabol. Mabilis na hinampas ng buntot pagi ni Lolo Larry ang dalawa. Mga hayop, papatayin namin kayo! Unti-unting nagbago ang anyo ng mag-ina sa harapan namin. Ang kanilang balat ay nanigas at nagkulay abo. Bumuka ng malaki at hindi natural ang mga bibig nila. Inihahayag ang matatalas na pangil na animoy lagari. Ang mga kuko nila ay humabat tumalim na parang itak. Handang humiwa ng laman sa isang galaw. Mabilis na kinuha ni Lolo Larry ang buntot pagi at hinampas sa mag-ina. Nagsimula ang madugong laban. Mga halimaw! Mga halimaw kayo! Mga hayop kayo! Pinatay niyo si Eder! Isang halakhak ang bumulwak mula kay Nympha. Malalim, basag, at parang galing sa kailaliman ng impyerno. Mga halimaw kayo! Hindi na kayo naawa sa tao! Pinatay niyo tapos kinuha niyo pa naman loob at puso! Dapat lang naman yun. Dahil ang tagal niyang ibigay ang mansyon sa amin. Anong sabi mo? Hayop ka talaga! Galit na galit akong sumugod sa kanila. Hawak ang kutsilyo. Wala na akong pakialam noon kung ano ba yung mangyayari sa akin. Mga halangang kaluluwa niyo! Papatayin ko kayo! Nag-alab ang hangin sa paligid. Habang nag-umpisa yung madugong labanan nung gabing yun, sa isang iglap, sumugod si Nympha sa bilis na hindi na kayang sundan ng mata. Tumalbog ang kanyang katawan sa sahig at parang hayop na naglalaway sa sariwang laman. Tumalon siya sa akin at malakas akong napasigaw nang bumaon ang kuko niya sa balat ko. Ah! Lola Larry! Mabilis namang sumalo si Lolo Larry. Duguan na rin siya at puno ng sugat. Itinaas ang hawak na buntot pagi at buong lakas na inihampas sa balikat ni Nympha. Pero bago pa yun tumama sa kanya, ay mabilis niyang ipinansalag ang sariling anak kung kaya't si Isabel ang nasugatan. Ikaw ang dapat mamatay, Isabel. Ikaw ang pumatay sa Papa Henner mo, hindi ba? Ito ang anak ko. Siya ang patay niyo dahil siya naman ang pumapatay dito sa baryo. Tingnan mo, napunta ka agad sa kanyang mansyon. Anong sinasabi mo, Mama? Ikaw ang nag-utos noon. Sinunod ko lang ang sinabi mo. Sinunod mo lang? Huwag kang tanga, Isabel. Ginamit lang kita. Ginawa kitang kasangkapan para makuha ko ang lahat na meron siya. Ang mansyon, ang lupa, pati ang respeto ng mga tao rito. Ginamit mo lang ako. Anak mo ako, Mama. Wala akong anak na mahina. Isa kang pagkakamali, Isabel. At ngayong alam mo na ang lahat, wala ka ng silbi. Sa isang iglap, sumugod si Nympha kay Isabel, ngunit hindi na rin nagpahuli ang dalaga. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Isabel na hindi umiiyak, kundi galit na galit. Hindi ako papatayin mo ngayon, Mama. Ikaw ang papatayin ko.
Nagbagsakan ang mga anino sa gitna ng kagubatan. Nagpalitan sila ng mga hampas, mga kalmot, mga sigaw ng hinagpis, at pagtataksil. Clara, kumilos na tayo. Kailangan na nilang mawala. Hindi pwedeng may mabuhay pa sa kanila. Kinuha ni Lolo Larry ang lumang libro niya at nagsimulang magdasal ng Latin. Tila wala siyang pakialam kung naglalaban-laban ang mag-ina sa harapan namin. Naging madugo ang laban nila. Tumalsik pa sa mukha ko yung dugong nagmumula sa kanila. Defendenos in proelio, contra nequitiamet insidias diaboli, esto praesidium, imperet ilio deus, suppleces de pecamor, tuque, princeps, militae, carestis, satanavaliosque, spiritus malignos, quead, perditionem, animarum, pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Sana matapos na! Mga hayop kayo! Hindi maaari! Ayoko na mamatay! Clara, nanghihina na sila. Itarak mo itong mga kutsilyo sa dibdib nila. Kinuha ko yon at dahil nanghihina na sila, ay mabilis kong itinarak sa dibdib nila ang kutsilyong may dasal. Para yan sa pagpatay nyo kay Hener, sa mga kasambahay at sa lahat ng mga naging biktima nyo rito sa baryo. Isang liwanag ang biglang kumawala mula sa kamay ni Lolo Larry. Nabalot ng anino sina Isabel at Nympha. Pumunit sa hangin ang huling sigaw ng mag-ina. Magkaibang tinig na puno ng sakit, galit at pagsisisi. Tapos na ba? Oo, Iha. Tapos na ang lahat. Patay na silang mag-ina. Wala na ang kalbaryo dito sa baryo ninyo. Tapos na ang lahat ng bangungot. Malakas akong napahagulgol noon, Miss Ligaya. Ramdam ko ang matinding pagod sa katawan ko. Sa wakas, nabigyan ko na ng hustisya ang lahat ng pinatay nila. Kumalat sa baryo ang tungkol sa kanilang dalawa at ipinasunog ng pamilya ni Hener ang mansyon dahil sa masamang alaala nito. Hindi na rin ako nakapag-asawa dahil sa pagmamahal ko kay Hener. Pero pinili kong mag-ampon at umalis sa baryo, dala ang anak ko. Ate Clara, maraming salamat ho. Mag-iingat kayo ni Janela sa biyahe. Kinawakan niya pa ang kamay ng inampun ko, saka sa yumakap sa akin. Salamat din sa'yo. Sige na at aalis na kami ng anak ko. Magpaalam ka na kay Ate Ana. At doon nagtatapos ang kwento ng umampon kay Mama. Sa ngayon, Miss Ligaya, namayapa na rin si Lola Clara. Pero habang buhay naming itatanim sa mga puso namin ang pagmamahal na binigay niya sa aking ina. Natutunan ko rin sa kwentong ito na dapat mas maging mapagmatsyag tayo sa paligid, pati na rin sa mga taong nakakasama natin. Hanggang dito na lamang, Miss Ligaya, at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung mapipili ang kwento kong ito, maitatanong lang sana ako sa inyo. Kagaya ba kayo ni Clara na handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig? Yung tipong kahit masakit na, panonoorin niyo pa rin yung taong mahal niyo sa piling ng iba. Sagutin niyo po ako sa comment section. Magbabasa po ako.